pangangailangan, kagibatan, o anumang mga bagay, dakilang Diyos. Hayaan mo ng mga oras na nilipas, hallelujah, ay abutin mo sila sa kanilang mga pangangailangan at uwi sila na mayroong kagalakan. At hindi lamang basta nagagalak, kundi lubos na ang kanilang kagalakan ay nag-uumapaw. Kaya Amang Banal, samahan mo kami minsan pa sa pag-aaral, pakikinig ng iyong mga salita. Kami bilang mga tao ay limitado, pero ang isang alam namin na ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay unlimited God. Hallelujah. Kaya dakilang Diyos, gamitin mo minsan pa ang iyong maliit na at abang lingkod sa likod ng pulpitong ito at sa aking kakayanan dakilang Diyos, marahil, hallelujah, ay mayroong may naihanda, ngunit ang nihandang ito ay masigit ang iyong inihanda sa hapong ito, dakilang Diyos. Hallelujah. Masigit, Panginoon, ang iyong inihanda mga pagpapala sa hapong ito. Kaya naman Amang Banal, mula sa unang aklat at hanggang mamaya, Panginoon, sa aming kapatid Pastor Michael sa kanyang preaching, sa preaching word. Abutin mo kami, hallelujah, at bawat ulit sa iyo lahat ang pagsasalamat at pagpuri at pagsamba binabalik sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. And let us sabi ng Amen. Hallelujah. At samahan ninyo ako mga kapatid sa pagbubukas ng banal na kasulatan dito sa aklat ng 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1. Sabi dito sa verse 7, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and love, and sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel, according to the power of God. 9. Who hath saved us and called us with the unholy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which has given us in Jesus Christ before the world began." Verse 10, "But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel." Verse 11, "Whereunto I am appointed a preacher," sabi ni Paul, "and an apostle, a teacher of the Gentile." Verse 12, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know who I am, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Verse 13, "Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me in faith and love, which in Jesus Christ." Pagpalain ng salita ng Diyos na pinabasa mga kapatid, tayo ay makapagsabi ng Amen. Hallelujah. At tayo din ng mga opo. Pagpalang hapon po mga kapatid sa inyo lahat. At God is good all the time. At ito sabi nga ng ilan ng mga nakikinig ko na at busog. Pero sa ating mga mananampalataya, ito yung panahon para masarap makinig ng mga salita ng Diyos sapagkat totoo na napakalapit na ng ating Panginoon. Amin can say amen. Ito ba, kumbisido ba kayo na malapit ng ating Panginoon? Hallelujah.
Sa hapong ito mga kapatid, hindi ako mag ah, gugugol ng maraming oras. At ang tawagan o title ng ating paksa sa hapong ito bilang exhortation ah, ay nagmula sa aking sa verse 12. Marahil ay napakinggan nyo na o nabasa nyo na ang ganitong pangungusap ni Apostol Pablo para kay Timothy. I know whom I have believed. Kilala nyo ba yung inyong pinaniniwalaan? Kilala nyo ba yung pinaglilingkuran ninyo? Alam niyo ba kung bakit napakalaga na makilala natin ang ating pinaglilingkuran? Sapagkat kasabay ng pagbabalik ng Panginoon, maraming mga false Christ na magpapakilala. Maraming mga magpapakilala na sila yung Kristo, sila yung Messiah, at ang sabi doon, maraming mga maniniwala. Kaya napakalaga mga kapatid na makilala natin sa huling mga araw na ito ang ating pinaglilingkuran. Pero muli ako magtatanong, kilala ba natin ang ating pinaglilingkuran na Panginoon? At ang iba, ang pagkakilala sa ating Panginoon ay nakakalungkot dahil ito ay ang pagkakilala nila ay hindi katulad ng ating pagkakilala. Ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoon ay tao. Ang iba naman ay mayroong ibang pagkakilala. Pero matapos na makita natin ang senaryo kung saan si Jesus ay nagtanong sa mga alagad, ay sinagot siya ni Pedro, at ang sabi doon ni Pedro, kung sino ang ating Panginoon, ay sabi doon, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Naniniwala ba kayo mga kapatid na sa senaryong ito, hindi siya sinaway ng ating Panginoon? Tamang-tama yung pagkakabigkas ni Apostol ni Pedro, at hindi yun basta lang nabigkas ng aksidente, kundi yun ay revelation. Yun ay mula sa langit. Sabi ng ating Panginoon, hindi yan inihiyag sa iyo ng lamat at ng tubo. Amen. Kaya, kung siya ay iyong nakikilala, ay dahil nito ay exhortation, kaya mo ba magtiwala sa Kanya? Sino dito yung naglilingkod pero walang tiwala doon sa kanyang pinaglilingkuran? Gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid na sabi ng Bible, mapalad sila na sumasampalataya pagkaman hindi pa nila nakikita ang kanilang sumasampalataya. Mapalad sila. Kaya mga kapatid, kanina ay napakinggan natin na napakahirap talaga na ang instruction kay Noah, at tayo doon sa pangaral ng ating kapatid, at mula sa exhortation hanggang sa mid-preaching ay na-bless tayo. Imagine, brothers and sisters, na ang instruction kay Noah ay sumakay sa arka, and then yung sasakyan ay walang propeller. Alam niyo ba, ang propeller ay isa sa pinakamalagang part ng sasakyang pangdagat. Kung paano ito makukontrol ng taga-timon. Yan ay makikita ninyo sa Aklat ng James. Yun yung isang bagay. Pero, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, meron siyang instruction din. At gusto kong ulitin lamang ang isang kaisipan. Ang instruction ngayon sa ng ating Panginoon ay only believe. All things are possible to him that believe. Kaya nakakalungkot kung ang ilan ay may paniniwala ng ating Panginoon ay tao lang. Sila nagtitiwala sa tao. Ang tao ay may limitasyon. Pero praise the Lord, ang ating Diyos na pinaniniwalaan, ang ating Panginoon, hallelujah, ay walang limitasyon. Unlimited! Hallelujah! Kaya, ramdam natin kanina ang testimony ng ating kapatid, Brother
70 pesos, isang carrots. Ramdam din namin. One way, 4,000. One way pa lang, mga kapatid, 4,000 na. Pero naniniwala kami na kung kami ay inatitito ng Panginoon, kaya din kami ibalik doon sa pinanggalingan namin. Hallelujah. Dapat hindi tayo natingin ng Diyos sa isang lugar na hindi siya magpuprovide. Kaya nga bago likhain si Adam, lahat ng pangangailangan. Hallelujah! Kaya naniniwala ako mga kapatid na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay narito. Buhay. Kaya lang, ang isang bagay lang ay na tanong niya ay kung kaya mo magtiwala. Alam niyo ba na kailangan natin makilala ang ating pinaglilingkuran ay katulad ng sinunguinigan ni Apostol Pablo, I know whom I have believed. Dahilan, mahirap magtiwala sa isang tao hindi mo kilala. For example, ako, bago niyo pa lang ako nakikita, meron kayong mahalagang bagay. Pagkakatiwala niyo ba sa akin? Hindi kayo magtitiwala. Kasi nga, bakit? Hindi pa tayo open. Hindi tayo open. Diba? Pero, hindi tayo close. Open tayo. Hindi tayo open. Yan ay natutunan natin kay Pastor Mike. Open tayo, hindi tayo close. Kaya, totoo naman. Kasi pag kayo close kayo, wala kayong communication sa bawat isa. Kaya, hindi kayo magtitiwala. Kung ako hindi nyo kilala, hindi kayo magtitiwala sa akin. Hiramin ko yung susinan nyo sa sasakyan. Unang-una, hindi nyo ako kilala kung marunong ko mag-drive. O baka ito ay karnapin ko. Kaya isang bagay mga kapatid, napakalaga na kilala mo yung pinaglilingkuran mo sapagkat ang paglilingkod sa Diyos, sa ating Panginoon ay hindi lang basta ito pagdalo. Hindi ito basta pagdalo. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na ang paglilingkod ay hindi lamang hanggang sa pagkakilala. Dapat yung kilala mong Diyos at Panginoon ay nararanasan mo. At alam niyo ba mga kapatid, ito yung napakasarap sa pinaglilingkuran natin. Sapagkat siya'y buhay, nararanasan natin siya. Bakit? Ang kaya lang nilang isara ay ang Strait of Hormuz. Pero ang windows of heaven, hindi nila kayang isara. Bakit? Yung Strait of Hormuz, alam niyo ba? Kung hindi sinara ang Strait of Hormuz, hindi mamahal ang gas. Pero dahil lang sa isinara ang Strait of Hormuz, yung dating 70, naging ngayon, 130. Diba? Tingnan ninyo mga kapatid. Diba? Kaya nila isara yung Strait of Hormuz. Pero yung pintuan ng langit ay hindi nila kayang isara para sa mga mananampalataya. Hallelujah. Mga kapatid, isang bagay na makikita natin. Noong panahon ng COVID, nakakulong lahat ng mga tao. Pero still, paglabas ng mga tao, ang puputi, tapos ang tataba. Diba? Ibig sabihin, yung mga mananampalataya, kahit ikulong mo yan, may Diyos na nagpo-provide. Kaya kahit isara na lang ang Strait of Hormuz ng pangmatagalan, kaya ng mga mananampalataya na mag-survive, dahil bakit? May Diyos na buhay! At hindi ka mag-isip, naku, nakasara ng Strait of Hormuz, ang mahal ng bilihin. Brothers and sisters, if enemy came like a flood, the Lord raise up the standard. Magkano ang kilo ng bigas? Magkano? Sige, sabihin natin na 100. Yung 1,000 mo, 10 kilo na lang. Mamumroblema ka? Siyempre, kapag sa unang bugso, problemado ka. Pero, may Diyos. Ayaw mong maranasan yung Diyos mo? Gusto mong maranasan. Kaya, pahintulot mo ang mga bagay na yan
Sapagkat sabi ng Bible, walang bagay na nangyayari sa isang tao na hindi niya kapahintulutan. Hallelujah. Kaya nga, kapag yung kilo ng bigas umabot na ng 75, then sabi ko sa mga kapatiran, kapag ang kilo ng bigas umabot na ng 75, nagbibiroan lang kami, and then mamaya-maya may nagsabi 75 na daw dun sa part na yun. Imagine, brothers and sisters, hallelujah. Pero hindi yan pwede makapigil. Sabi ng banal na kasultan, who can separate us from the love of God? Inisa-isa ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans chapter 8. Ano yung mga pwede makapagpahiwalay? Sabi ni Apostol Pablo, who shall separate us from the love of God, from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, or peril or sword? It's written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as a sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Walang pwedeng makapaghiwalay. Kaya kung walang pwedeng makapaghiwalay, ibig sabihin, tuloy ang gawain. Tuloy ang pagdalo. Tuloy ang pagpupuri. Hallelujah. Kaya, purihin ng Panginoon. How many can say amen? How many can say praise the Lord? Hallelujah. Lahat ng inaantok, magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Hindi naman masama na magpakatotoo. Sabi mo, hindi kayo nantok pero tulog ka na. Alam niyo ba mga kapatid? Saklat ng mayroong isang karanasan sa Old Testament. Sa panahon ni Eliseo, nakaranas din sila ng matinding crisis. Napakatinding crisis. Imagine. Tayo, ilang buwan pa lang. Weeks pa lang yata, mawala tayo, mahal naman. Kaya man, siyang nagtibay bread alone. Hallelujah. But every word proceeded out from the mouth of God. Hallelujah. Sa panahon ni Eliseo ay mayroong matinding naranasan sila. Doon dahil sa alam niyo ba na tumaas din ang bilhin sa panahon ni Eliseo? Di ba? Tumaas din. Sabi ito sa aklat ng 2 Kings, chapter 6, verse 25, at nagkaroon ng malaking kagutom sa Samaria at narito, kanilang pinagkubang hanggang sa ang ulo ng isang asno ay naipagbibili ng 80 putol ng pilak. At ang ika-4 na bahagi ng isang takal na dumi ng kalapate ay 50 putol ng pilak. At nagkaroon siya ng pagmahal. Hanggang sa nagkaroon sila ng, kung makikita ng senaryo, ay mayroong nag-usap dyan. Sabi niya, ngayon, kakainin natin yung anak mo. Kainin natin yung anak mo, and then bukas, yung anak ko naman. And then, nung nalaga na yung anak, ayaw mo kumain yung isa. Sabi niya, ngayon, narinig mo hindi ako narinig. Sabi niya, ano yung complaint mo? Sabi niya, yung kasi anak na kinain namin kahapon, yung anak ko kinain namin kahapon. Pero ngayon, yung anak niya sana naka-schedule para kainin namin, pero ayaw niya kumain. Pero, pagdating ng verse, chapter 7, may salita ang Diyos. Kaya ang Diyos hindi nawawala ng kaparaanan. Dahil ang buhay siya. Amen. Buhay siya. Kilala ko yung Diyos na pinagmilikuran ko. Ilang beses ko na siyang nasubukan. Nasubukan niyo na ba yung Diyos na pinagmilikuran ko? Ilang beses ko na siyang nasubukan, brothers and sisters. Siguro narinig niyo na yung testimony ko. Gusto niyo ba marinig yung testimony ko? Dahil expectation na naman ito. Alam niyo, mga kapatid, yes, totoo ito. Nung ako may bahay, siguro narinig niyo na ito, ulitin mo na lang. Nung ako may bahay ay buntis doon sa aming puso. Tumatalo ako ng meeting. Nung ako may bahay, tumawag sa akin. Nandito ako sa San Pedro.
Ah, sabi niya, nanganak na ako next month. Wala pa tayong ganito at ganyan. Alam niyo ba mga kapatid, sabi ko, Panginoon, nananalangin talaga, gusto ko nananalangin. Brothers and sisters, gusto ko sabihin sa inyo na hindi pa ako umuwi ng Bicol, meron ng katugunan ang Panginoon. Sa dinami-dami ng mga kakilala ng brother na ito, bakit ako yung tinawagan? Dahil isang bagay naman po, alam ng Diyos ang pangailangan natin. Kaya hanggang ngayon, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, hindi, ang bagay na ito ay hindi nagkataon, mga kapatid. Siya'y buhay. Ano kailangan natin? Magtiwala. Kaya mo magtiwala sa Kanya? Ilang beses ko na siya nasubukan, mga kapatid. Maraming beses na. Hallelujah. Imagine, brothers and sisters, na pagdating ng chapter 7, doon sa aklat ng 2 Kings, ay mababasa natin doon ang senaryo na dahil sa napakahigpit ng kanyang nararanasan, ay 2 Kings sabi dito, sa verse 1, mayroong words of God na dumating. At sinabi nila sa iyo, dingginin niyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas sa may ganitong oras, ang isang takal na mainam na harina ay may pagbibili sa isang siklo. Para mataas sabihin, may dumating na word of God. At ang message ay narito. Yung isang takal na mainam na harina ay may pagbibili sa isang siklo, at ang dalawang takal na sibada ay dalawang siklo at sa pinto ng bayan ng Samaria na magagayon ang punong kawal na pinangapitanan ng hari ay sumunod sa lalaki ng Diyos at nagsabi, narito, kung ang Panginoon ay gagawa ng mga dunawang sa langit, mangyayari ko ito. Pinipistyon niya yung narinig niya pangusap mula sa bibig ng prophet at kanyang sinabi, narito, makikita mo yun ng inyong mga mata, ngunit hindi kakakay niyon. And then, gumawa ang Diyos ng himala sa mamamagitan ng 4 na kitungin. Kaya ang ating Panginoon kapag gumawa siya, yung mga imposibleng mga bagay, kaya niya gawin. Posible. Dumating ngayon ang panahon na nagkaroon ng pag-uusap ang 4 na kitungin. At sabi ko sa verse 3, at sabi nito, mayroon ng 4 na may kitong sa pusukan ng pintuan ng bayan at sila nag-usapan, bakit mahupo tayo rito hanggang tayo mamatay? Kung ating sasabihin tayo magsisipasok sa bayan, ang kagutom ay nasa bayan. At tayo mamatay roon. At kung tayo magsisitigil ng pagkakaupo rito, tayo mamatay rin. Kaya walang pupuntahan. Kung sila pupunta sa bayan, papasok. At kung sila iupo, mamamatay din sila. Tayo mamatay rin. Ngayon ay halina at tayo lumapit sa hukbo ng mga taga-Syria. Kung tayo iligtas nilang buhay, tayo mabubuhay. At kung tayo matay nila, mamamatay. Laban tayo. Parang suicide. Patay o buhay. Pero sa pakinig ng mga taga-Syria, ang 4 na kitungin nito ay ginamit. Ano ang narinig ng mga taga-Syria? Hukbo ng mga bayo. Ay dahil sa takot, kaya mahirap ang tatakot. Alam niyo ba, sabi ng Bible na binasa natin kanina, hindi tayo binigyan ng spirit of fear. Ang ibinigay sa atin ay ano? Power. Power para ma-overcome ang lahat ng mga circumstance. And then sumunod,
mabuti sa atin ay love. Pagkatapos, sinabi niya doon, ang pangatlo ay ang sound mind. Imagine mga kapatid, yung kahusayan ay napakainam sa mga nananampalataya palagi. Diba? Kapag ka-crisis, parang wala na kapayapaan. Brothers and sisters, kailangan natin i-apply ang tatlong ito. Hallelujah. Na binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. At doon ay nakita natin mga kapatid na mula sa pakinig ng mga taga-Syria ay dumating ang yabag ng mga karong, ng mga karwahe, ng mga yabag ng mga kabayo at sila nagsipulasan. Iniwan nila ang kanilang mga tulda at doon ay nakita natin na maging ang mga taga-Syria ay nag-isip na sila ay nilulusog. At mga kapatid, pagdating ng 4 na titunin, walang tao, may pagkain. Hallelujah. Huwag mo na isipin kung paano gagawa ang Diyos. Hindi mo trabaho yan. Ang trabaho mo ay sampalatayaan siya. Huwag mo na isipin paano kaya gagawa ang Diyos. Imagine yung pangarap kanina, panahon ng tag-araw, tag-init, El Niño, nagtanim si. Hindi normal yun. Pero wala kang magagawa kapag kainin yan sa iyo ng banal na Espiritu. Hallelujah. Diba? Ang tao kasi parang pinito may sa taas. Hallelujah. Pero gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, ang ating Diyos na pinipinturan ay hindi siya pwedeng kontrolin ng panahon. Hallelujah. Eh, sabi ng banal na kasulatan, ang pinagpahalan niya, ano? Pinagpahalan niya. Hindi niya pwedeng sumpain. Kaya ang mga anak ni Abraham, nakadesenyo sa mga mapapala, kaya mo bang sumpalatayanan niya? Kaya mo bang panawalaan niya? Diba? Kaya, yun ang Diyos na pinipinturan ko. Yun ang Diyos na ini-introduce hindi si Brother Branham. Sapagkat si Brother Branham, ang ini-introduce niya ay Diyos na pinipinturan. Hallelujah. Kaya, brothers and sisters, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Susunod na mga araw, mamahal pa ang mga binili. Pero ang Diyos magbibigay din ng provision. Dahil man ang pilihin, magbukas siya ng mga pilihin. Kaya niya magbukas ng durang ng langit para katagpuin ang mga pangailangan natin. Hallelujah. Huwag mo lang ikulong sa iyong isipan ang Diyos. Nahihirapan ka kasi pinukulong mo sa iyong isipan ang Diyos. Huwag mo siyang ikulong. Hayaan mo siya. Kaya nga napaka-inang manila Sumakay ka lang Noah, siyang bahala. Malaking taong, kulong-kulong ng malalaking nilalang. Walang tingin. Kabuti ng Panginoon. Balikan natin ang ating binasa kanina. Sapagkat sinabi nito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, for which cause I also suffered these things. Meron siyang nararanasan din. Nevertheless, I am not ashamed. Meron siyang suffering. And then sabi niya, nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed. At hindi lamang tapos doon ang kanyang pangusap. And I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Kaya niya. Hallelujah. Kaya niya matagpuin ang iyong mga pinagtiwala sa Kanya.
lang sa karanasan, napakadaling iwan ng upuan. Maniwala kayo. Napakadaling iwan ng upuan. Kapag ka isang tao ay walang karanasan sa Diyos na kanyang pinagiliburan, napakadali niyang iwan ng upuan. Mas madali niyang makikita ang mga kawalan. Hallelujah. At hindi natin kayang iwan ang ating mga upuan at ang paglilingkod sa Panginoon sapagkat sa Kanyang ng sulatan. Hallelujah. Heaven and earth shall pass away, but His word will not. Wala na yung sanlibutan, pero yung Kanyang salita hindi nagpipili. Hallelujah. Kaya, yun mga mutid ang isang bagay. Hallelujah. Mayroon siyang mga standard sa panahon ni Pablo hanggang sa panahon natin kapag kaaway ay bumabangon. Mayroon siyang mga pang laban ng mga espiritu. Hallelujah. Yun ay gawa ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ang kailangan lang natin mga kapatid sa panahon ito, hallelujah, ay mas lumalim ng lumalim ang pagtitiwala sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Matagal na tayo naglilingkod at sabi ng Panginoon sa Sultan, mas malapit siya ngayon kaysa na tayo muna magsasambalataya. Malapit siya ngayon. Ang sign of wonders ay nangyayari na, mga gera, mga rumors of war, nariyan na, pero hindi ako dapat mag-alala. Bakit ako mag-alala? Kilala ko yung aking pinagkakatiwalaan. Hallelujah. Kaya, napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa panahon ni Jacob, ay ibang senaryo naman. Sa panahon ni Jacob, ay nakaranas na sila ng crisis pagkain katulad ng napakinggan natin kanina. At doon ay meron silang pambili, pero yung kanilang mga pagbibilhan, mga tindahan ay kapos. Pero meron narinig sa Jacob, sa Egypt, available. Kaya mga kapatid, hallelujah, yun ang masaklap. May pambili ka pero wala kang mabibilihan. Diba? At bago pa ang mga bagay na yun, nauna na si Jose para ihanda sa panahon ng mga pangangailangan. Kaya mga kapatid, hallelujah, ganyan yung aking Diyos na pinilikuran. Nauuna sa mga pangailangan ko. Bago pa ako mangailangan, pinatagpo niya na ako. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, ulitin ko, mahirap ba magtiwala sa ating Diyos na pinabili ko na? Hindi mahirap. Ang kailangan lang natin ay kusang makilala siya. Pag siya nakilala mo, hallelujah, wala ka nang dapat alalahan. Ay sa hapon ito mga kapatid, hindi ako magpapakalakon. Yes, ko tapusin sa ganitong paraan may paglingkod ang aming buhay, ang aking hininga. Hallelujah. Gusto kong magpitang kayo sa pagtayo. Bigyan natin ang habang panahon sa ating kapatid, Pastor Michael. Awitin natin ang isang awitin, Knowing Jesus. Hallelujah. Knowing Jesus.
hanggat ang pintuan ng langit ay bukas. Hallelujah. Lahat ng ating mga kailangan, spiritually, physically, financially, kaya niya tayong tatagpuin. Mayaman ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah.